Tayo po'y kain din na po tayo tumayo. Temporary po. Nalito tayo sa pinaka-importante. Atong beloved, mahal na mga aral. To our beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, ating beloved preacher, Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin, mga namahan. Praise the Lord. Opo na ng Diyos, maraming salamat. Sa dakilang himabiyaya, kalmo sa amin sa araw na to, na kami dinipon mo naman dito, pangalalahanin ang iyong katawan nga na durog sa Cruz Calvario. Sa magitang iyong banal nga dugo, magkaroon kami ng kapatawaran sa aming kasalanan. Thank you so much, Lord, for the love, for the mercy, for the compassion that you also with my life, Lord. That you bless every part of my servants from joyful solemn until now, we feel the holy presence to the song of the choir, the different choir, Lord, from children, adults, single and youth finest, the move of the Holy Spirit. Thank you so much for giving our tithes and offering, Lord. Thank you so much, my God, to the first leading prayer of our dearly beloved pastor, Bachul Almeida, time prophet of loving God, and the blessed Almeida family. Anoint me, Lord, I cannot do anything without you, my God. Speak to thy children. Use only as instrument for the gospel's sake. And I bind Satan, cast out hindrances right now, my God. In Jesus' name, amen, praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, the highest praise, glory and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, to the Almeida and time prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved pastor, Almeida and all beloved children, and the whole blessed Almeida family, and I greet my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, to all of you, sa lahat ng mga kapatiran na nakaroon sa iba-ibang dako na mumula pa sa Babangaw Station natin, nagsama-sama tayong Holy Supper. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa matamis na presensya. Pinatunayan ng Diyos na kasama natin siya, bagamat napakainit talaga ng ating panahon. Ito nga, grabe kainit. Pero mas mainit sa impyerno. Amen. Malamig sa langit. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya mahal, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po komedya, hindi po biro ang paglingkod sa Diyos. Nasumpungan na po natin ang buong katotohanan. Amen? With signs and wonders and miracles. Beyond the shadows of doubt that our God is really God that we serve. We heard the testimonies of our beloved brethren to prove that our God is really good. Is a God of full of blessings and mercy po. Pinagpala tayong lahat. Kaya may testimony. Amen? Amen. Kaya kung walang testimony, hindi natin mapatunayan nga totoo ang Diyos. Unlike sa ibang mga reliyon, magaling mga magsalita yung mga pastor. Magaling mag-preach. Galing sa mga Bible school, nag-graduate sa mga Bible school, may mga diploma. Talagang magaling magsalita. Enticing words. Pero walang kapangyarihan. Sa atin iba. Sa atin po, ang pinapatunay natin dito yung patutuo na ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil binago ang buhay natin, pinagaling ating karamdaman, pinoteksyonan tayo at pinagpapala tayo ng Diyos. Grabe, amen? Kumplito ang blessing ng Diyos. Triple blessing. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po ang panalangin. Blessing, material, financial, physical, at spiritual. Kaya nangyari po sa ating buhay. Sino pong pinagpapala? Sumigaw ng praise the Lord. Sino pong pinagaling? Tayo ay pinagpapala at pinagkomplito po. Triple blessing po ang ating tanggap sa Diyos. Kaya ngayon, ito aking preaching, isa po ay minsan sa kakatagalan nating paglingkod sa Diyos. Sa Cagayan de Oro, last year, nag-celebrate tayo ng 32nd years anniversary. Tama ba? Ngayon, onward, dating ng December, 33 years na po. Dito pa rin tayo. Kung minsan, kailangan
we have to search always our life, our faith in serving the Lord. Kaya ninyo ang paglingkod sa Diyos, although we sacrifice, we go to church, sumasamba tayo, nagbibigay kuminsan, there's somewhat against ang Panginoon sa bawat Kristiyano. Mantayin natin ito. Kasi ang paglingkod sa Diyos ay kailangan maging perfecto. Ngayon, we are under process of perfection. Wala nang perfecto. Kaya sa palagi tayong tagpagdalo, pagsamba, pagkinig ng mga mensahe, yung salita ng Diyos pagtuturo sa atin, magtuwid sa atin, to guide us, to teach us, to comfort us, upang ito po'y makuha natin yung tamang paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po biro Ang pagbalik kasi ng Diyos, kailangan, ano ba yung balikan ng Diyos sa Kristiyano? Ano ba yung balikan? Pakibasa nga. Ephesians 5:27. Pakibasa. Before we go on to our topic. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Episo, Kabanata 5, ang talata ay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anuma gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Everybody Amen. say, praise the Lord. Tabo, when we speak of iglesia, church yan. Ang church ay ito, grupo ng mga Kristiyano na dating mga sanlibutan, makasalanan, tinawag tayo ng Panginoon, tinanggap natin Diyos. So, nagpabautismo tayo sa tubig sa born again tayo. Yun, then start na pinatawad yung kasalanan natin of the water baptism at Holy Spirit na dama natin. Ito po. Kaya, ito ang iglesia. Time will come, pag-rapture, ipresenta sa Diyos. Kaya ang tawag ng rapture, rapio in Latin word, in English, caught up. Sa Bisaya, saggawon. Dagiton. Ito, that He might present it to Himself a glorious church, glorious, holy, the same. Not having spot or wrinkles or any such things but that it should be holy and without blemish. Ang ipresenta sa langit, yung glorious church, banal na iglesia. Amen? Banal. Walang kulubot. Without any spot. Wrinkles, yung mga dumi-dumi. Alam mo yung wrinkle yung mukha natin, pag maraming ganun, kunot-kunot, ang tawag wrinkles. Walang kulubot. Any such thing, walang kapintasan. But that it should be holy. Na kailangan ay magiging banal. Amen? Magiging banal at walang dungis. Without blemish. So yun ang dalhin sa langit, mga minamahal. Kaya kuminsan sa ating paglingkod sa Diyos, sa katagal nating paglingkod sa Panginoon, kuminsan hindi natin nabantayan ating sarili, imbis na going forward po tayo, going backward na tayo. Nakikinig ba kayo? Amen? Ano ibig sabihin ng moving forward, going forward? Dapat, sabi ni Pablo, dasdasin natin. Takbuhin, dasdasin natin, ipatuloy natin, talagang sikapin natin na takbuhin yung ating takbuhin. Sabi ni Pablo, na one thing, sabi niya, isang bagay lang hindi ko makalimutan, na since I met the Lord, tinalikuran ko ang lahat na aking ginagawang kasalanan. Totally, giabandon ni Pablo. At siya po ay moving forward. Siya po ay nagpatuloy, naglingkod sa unahan, takbuhin, na gusto niya maabot yung finishing line. Amen ba? Amen. Yung finishing line natin ay hindi po yung finishing line sa lupa na pag makarating ka sa finishing line, you are the winner. Winner ka, sabitan ka ng corona, bigyan ka ng trophy, bigyan ka ng ribbon, ay i-pronounce ka as winner. Sa atin, hindi po trophy ang ibigay sa atin. Ang ibigay sa atin, koronahan tayo ng Diyos ng putong ng buhay sa langit, plus
buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay, eternal life, wala nang kamatayan, hanggang buhay, walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoon. Hindi po basta-basta maangkin ng sinong tao yan. Nga magkaroon ka sa lupa, walang pangako na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay sa langit lang pinangako ng ating malapain. Kung tayo makasurvive sa lupa sa ating paglilingkod, magawa natin yung pamantayan ng Diyos, standard ng Diyos. Totally, we abandon, talikuran natin ang kasalanan. At it should be holy. Na tayo magiging banal at walang kapintasan. Walang kapintasan sa lupa. With a spot and wrinkles, walang kulubot, walang kapintasan. Ibig sabihin, ipresenta niya yung malinis na iglesia. Perfect church. Holy church. Righteous church. Glorious church. Yan po ipresenta ng Diyos sa langit. Amen? Sa ating Kristyano, kumpiyansa tayo eh. I-recall ko lang sa inyo, we have to recall, to recap, repress sa ating mind. Kahit sa amin din. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ano ba ang kalagayan natin? Ikaw, Brother Anthony, nung wala ka pa sa Panginoon, ano ba yung kalagayan mo? Depressed. Depresya. Dahil sa kaguluhan sa buhay, bisyo, kahirapan, dahil because of failure. Kaya gusto niya makatapos ng eskwela, hindi siya nakatapos dahil sa kahirapan ng buhay nila. So maraming depression dahil sa kahirapan, hardship of life, depression, din yung environment sa pamilya natin. Yung papa natin, lasinggiro, mama natin, lasinggira. Amen. Mga kapatid natin, mga magnanakaw. So, apektado ang ating atmosphere. Isa yan na makapadepress sa atin. Di ba ang taong depressed, problematic, hindi malaman kung saan pupunta? Naghahanap siya ng solusyon. Amen? Naghanap siya ng answer. Saan ako pupunta? To pursue my study so that we can reach the goal of success. Mahango kami sa kahirapan. Lahat ng tao, in all means, ang tao gumagawa ng kapamaran sa lupa, naghahanap siya. Ang iba, pumunta sa bukid, maging NPA. Ang iba, mag-hold up. Ang iba, magnakaw, akyat bahay, lahat. Kung wala naman masolusyonan, magsyabo na lang, mag-drugs, iba naman, mag-suicide, magpakamatay. Sa Amerika, insured muna sila ng mga pilaka-milyon, then maglukso sa San Francisco Bridge. At least, mamatay man sila, may makuha ang pamilya na millions of dollars. That is depression. Ngayon, tinawag tayo ng Diyos, dati walang-wala tayo. Amen? Yun sabi ko ito, hirap na hirap sa buhay. Lahat na trabaho, pasukan, security guard, driver, lahat. Kasi para mabuhay. Boy, dishwasher, collector, construction boy, lahat ginawa to survive life. Halos karamihan sa atin dito, ganun ang buhay natin dati. Amen ba? Amen ba? Kaya ngunit, since we meet the Lord, nung nakilala na natin ang Panginoon, tuwang-tuwa tayo, nagkaroon ng answer ang ating isipan from hardship, problems, and trials. Nagkaroon tayo ng panampalataya, salamat, may Diyos nga buhay sa Diyos mo kusin. Nagpapagaling ng karamdaman, yung ating karamdaman pinagaling ng Diyos. Mayroon tayong pag-asa, magpatuloy maglingkod kahit sa kabila ng kahirapan upang makatapos ang ating mga anak sa pag-eskwela, mga trabaho. Minsan, sa gusto natin maabot ang ating tugatog sa tagumpay. Kaya meron tayong panampalataya na kailan Diyos, grabe, naghirap tayo. Minsan, ating bahay nilalakad na lang natin, ating bahay papuntang simbahan, naglilinya tayo para baka samba lang. Kaya alam natin, may panampalataya tayo, nga magpatuloy, kahit sa kahirapan, pagdating ng panahon, pagpapalain tayo. Dahil ang pangako ng Diyos, pinangawakan natin. Mainit tayo.
Pagdating sa sambahan, grabe, puspos agad tayo. Kaya ngayon naman, malayong pinanggalakaran natin, pagod na pagod tayo. Ayaw natin mag-absent sa gawain. Dahil bakit? Gusto natin mapalugonan. Kasi may pangako ang Diyos kapag palain tayo. Kahit maghirap tayo. Natupad yan sa ating buhay. Ngayon, ang pangako ng Diyos hindi pwede magmamaliw. Pag sinabi niya, pagpalain ka, pagpapalain ka, dumating nga yung pagpapala sa atin. Hinango tayo sa kahirapan. Nakatapos tayo sa pag-aaral. Naging profesional na tayo. May mga trabaho na tayo. Sabihin, wala ka ng rason, dahilan, nga hindi ka makasamba ng 3 beses sa isang linggo. Dahil bakit? Makasakay ka na sa taxi. Makapamasahe ka na sa taxi. Hindi ka nalalakad. Magawa mo ng lahat ng bagay. Makapatayo ka ng bahay. Lahat magawa mo, kabili ka ng sasakyan. Dahil bakit? Natupad yung pangako mo. Dahil sa umpisa, nagtiis, naghirap kayo. Gitupad sa Diyos ang kanyang pangako. Ngayon, nung dito na tayo, pinagpala na tayo. Profesional na tayo. May mga trabaho na tayo. Tapos na tayo. Nakapagawa na tayo ng tahanan. May mga sakyan na tayo. Tanungin ta kayo, kamusta ngayon ang inyong relasyon sa Diyos? Kamusta ang inyong paglilingkod sa Panginoon? Katulad ba ng una nang naghirap ka o ngayon, anong kakaiba?